Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Pagiging politikal ng pinatay na vlogger sa Caloocan, isa sa mga tinatrabahong anggulo ng PNP. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang NCRPO na silipin ang lahat ng posibleng anggulo kaugnay ng pamamaril sa isang babaeng vlogger sa Caloocan City noong Biyernes. Kabilang dito ang social media engagements at trabaho bilang political vlogger na 24 anyos na si Alicia Lipata alias Mima Alicia. Kaugnay nito, tinapik na rin ni Nartates sa anti-cybercrime group upang magsagawa ng review sa posts at content ng biktima sa social media. Pinasesecure din ng top cop sa ground police ang partner ng vlogger na nananatili sa loob ng Camarin Doctors Hospital. Napatid na may persons of interest na ang Northern Police District na kinabibilangan ng riding in tandem na tuminga sa dalawa sa tapat ng kanilang bahay sa Barangay 171. Batay sa kanyang followers, kilala sa manghang na komento pabor kay Pangulong Bongbong Marcos si Mimi Alicia na bagong salta lamang dinamano sa kanilang subdivision. It could be something personal, yung sa personal life po niya, and isa rin po malaking chance is yung her work or related to being a vlogger. Ito po ang mga as of now na medyo mas mga nakakaangat na possible reasons. Samantala, sinabi ng PNP na hindi rin nila isinasantabi ang anggulong alitan ng biktima sa kanyang naging dating karelasyon. And as we understood, merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila, and there were even some cases filed between the two of them. So kaya lang muna din sila nilipin. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PNP may lead na sa nasa likod ng grenade attack sa Sharif Agwak nitong Sabado. Ito ay may sinusundan ng lead ang Philippine National Police hinggil sa pagkakakilanlan ng salarin na nasa likod ng paghahagis ng granada sa Barangay Mother Poblacion Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur noong Sabado, July 18. Ayon kay PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyco, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines para sa mabilis na pagkakaaresto ng mga salarin. Magugunitang 5 ang naitalang sugatan sa nabanggit na insidente na kinabibilangan ng 2 tauhan ng 2nd Scout Ranger Battalion ng Philippine Army at 3 sibilyan. Nabatid na patungo sanang isulan sa Sultan Kudarat ang mga sundalo na sakay ng military truck nang hagisa ng granada ng 2 hindi natukoy na mga lalaki na sakay ng motorsiklo. Sinabi ni Ko na aalamin pa ng mga awtoridad kung bahagi ng isang grupo ang mga salarin, at kung ano ang motibo sa pag-atake sakaling makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan at maaresto. Nasa maayos at ligtas na kalagayan na rin ang mga biktima matapos magtamo ng shrapnel wounds. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.